Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilang Alakbay. Ayan, naway safe po ang lahat. Pagsasaluhan po natin yan ay giant tortang talong at tinolang halaan. Diba? Tara samahan po man ninyo kung mag-prepare. Sa ating pong tortang talong, gusto ko po talaga special. Gisa po muna tayo ng bawang. Slightly golden brown. Depende lang po sa inyo kung gusto nyo ng golden brown. Gagamit po ako ng sibuyas na pula. Para pag tinorta natin yung talong, itong filling o yung palaman, mas maganda po yung presentation. Diba? Dahil lang po natin maghiwa-hiwalay ang hibla po ng sibuyas na pula. Yung gisadong maayos. Huwag naman po yung masyadong malabsa. Gisado na pong maayos ang bawang at sibuyas. Lalagay na po ako ng giniling na karne. Depende po sa inyo kung anong karne ang gusto po ninyong ilagay. 1 kilo po. Naghihiling gagawin ko sa 2 malaking talong. Pakikita ko po sa inyo mamaya yung talong, iniihaw ko lang po. Pag iniihaw nyo po yung talong sa oven, dapat po 200 degrees Celsius. Tapos ilagay nyo po sa grill setup. Kung ibabaw lang po ng oven yung nag-grill, baligtarin nyo na lang po yung talong kapag medyo naamoy po ninyo yung, hindi naman yung sunog yung naiihaw, amoy inihaw na talong yun. Lagyan na po tayo ng konting asin. Paminta. Isa po natin maayos ang karne hanggang sa magmantika. And this one I was talking about. Accent ko talaga, napakagandang pakinggan yan. Yan po yun. Gusto ko yun, nagmamantika na. Kung gusto nyo po medyo parang napiprito, mas okay po yun. Yan. Lalagay ko na po itong carrots, bell pepper, and potatoes. Diba? Lagyan natin ng konting accent. Kasi may mga ibang foreign nationalities, you know, they're dropping by on our channel. So, I have to speak a little bit English. Galing ako talaga ng pagkakaano ko doon, epektos ko yung sa accent na yun. May hampas sa dulo. Parang yung nagluluto lang, ang sarap hampasin. Ayan. Isa lang po natin itong maayos. Siguradahin nyo po yung bell pepper, yung carrot, saka yung patatas na small cubes ang pagkakahiwa. Ganyan po. Mas manipis, mas okay, para mas madali pong maluto. Sabihin nyo pong mabuti para lumasa yung mga pampalasa o rekado na ating, di ba, pinaglalagay sa ating kawali. Yan, rest ko lang po ng bahagya. Ayan po. Luto na po. Hindi ko masyadong i-overcook kasi pag nilagay ko po yun sa talong, maminalidya ko ng itlog, hindi ko po ipiprito. Ilalagay ko pa sa oven para mas special. Medyo pa yayamanin ng Let's go. Lagyan po natin ang butas sa gitna. Palamigin lang po natin ito bago tayo maglagay ng itlog. Wag po kayo maglalagay ng itlog kapag mainit pa po yun yung feeling. Hindi po maganda. Mamumuo. Maganda po kung mapit yung itlog ng maayos. Kailangan po malamig po ito. Susunod na po natin ngayon, habang pinapalamig ko po yung feeling ng ating tortang talong, we're going to prepare now tinolang halaan. Isip ko kung paano sasabihin sa English. This is a typical or kind of traditional Filipino soup. You know, clam soup. Yeah, I got it! Ay, nako. Kuya, mag-English ka pa. May nagko-comment po. Natutuwa naman po. Kuya, mag-English ka pa. Nakakatuwa. Huwag ka naman sanang masapok paglabas mo. Gano'n na po natin to. I-golden brown. Sige, yung pagsalita ko na lang po ng mga English terms, kagandahan ko po yung accent. I know the pronunciation and the enunciation, it's not so clear. So I'll try my very best to irritate you. Ayan, sunod na po natin ang pulang sibuyas. Inuulit ko po
Kung kayo nagugutom na, hindi nyo po kailangan panoorin at bisitin nyo sarili nyo sa pakikinig po sa mga walang kakwenta-kwentang sinasabi ko, di ba? Sabi nga sa pelikulang Forrest Gump, life is like a box of chocolate. You'll never know what you're gonna get. O, diba? Sa araw-araw hindi natin alam talaga paano mangyayari sa buhay natin. Na-enjoy lang natin. Huwag natin pansinin yung mga hindi natin nakikita hindi magaganda. O, diba? Diba? Kasi sagwa na nga itsura mo, sagwa pa ang ugali mo. Di ba? Sagwa-sagwa na lang. Wala pong masagwa ang itsura. Sumasagwa lang pong itsura dahil sa ugali. Yun po yung katotohanan. Wala pong pangit na tao. Nakakapangit po kasi tao ang pangit na ugali. May hugot tayong ganun Pag magigisa po kayo ng luya, halu-haluin po ninyo. Huwag nyo pong hayaang mag-stay sa mantika niyan para umamoy. Yan, medyo nito kayo ng bahagya. Yan. Susunod na po natin itong malalaking sili. Hindi po siya siling panigang, iba po Medyo matamis at may konting hangin. Lalagyan po ko ng konting asin. Para mag-release po ng liquid at mabilis pong maluto yung ating mga ginisa. Saka mas magiging malasa po ito sa sabaw. Siyempre iba, hindi naman po nagigisa ng ganito, pinakukuloan. Depende naman po sa inyo. Kung saan ikaliligayan ng bahay kanin ninyo, di ba, sa pagkain. Ayun po pinakamahalaga. Yan. Lalagay lang po ang tubig. Just hold on. Ang ganda mapapanood nyo sa YouTube, na mga gandang nagluluto. Parang pag nakita nyo sa personal, parang sarap tadya, di ba? And then, we have to put the lid. Okay, take 2. We have to put the lid on. Lagyan na po natin takip. Medyo pakuluan lang po natin isang kulo para lumasa po yung mga rekado na ginisa po natin. Maglalagay na rin po ako ng siling labuyo. Huwag nyo pong dudurugin para hindi masyadong maanghang yung sabaw. Hindi naman po yung magbibigay ng masyadong maanghang. Yung, how do you call this? Kick of spiciness. I got it. Yung magbibigay lang po ng konting angan. O, diba? Para pagkakain po tayo may patis, yung sili magagaling dito. Diba? Ganun po yun. Ito po ang technique na pampalasa. Kapag medyo naririnig nyo pong nanginginig na at malapit na pong kumulo, maglalagay na po tayo ng konting patis. Pampalinamnam. Titikman nyo po naman po syempre yung niluluto po ninyo. Huwag kayo masyadong overconfident na hanga sa sarili. Alam po na lasa nyo lang lasa nyo, di ba? Tapos nagtitinda kayo sa mga karinderyo, mga customer SMBU. Ngumunguwi na yung mga ngalang-alas sa sobrang alat ng niluto ninyo, di ba? Lagyan na po tayo ng paminta. Kasi hindi naman po lahat ng pampalasa na nabibili po natin. Pare-pareho po ang alat, ang tamis. Siyempre kung same brand po ang gagamitin po ninyo, okay lang. Kung hindi nababago lasa. Pero kung mag-iba kayo ng brand at alam mo ganun lasa hindi tinitikman, nako, yan po isang pagkakamali sa pagluluto. Kaya titikman po ninyo kapag magpapalit po kayo ng mga ibang mga brand names. Takpan po natin, pakulay na po natin yan. Ayan po, kumukulo na. Tikman po natin. Mas maganda po yung ganito kasi lalasa yung luya. Napakasarap. Ito pong style po na to kahit wala pa po yung halaan. Pwede na pong iserve na as sabaw. Totoo po. Napakalinamnam. Lagyan na po natin itong halaan. Meron po isa medyo maitim, di ba? Ito yung puti. Ito po, pre-cook na. Ibig sabihin po ng pre-cook na blanch. Yung binanto lang po sa mainit na tubig. Tapos, ilagay sa packaging, sa freezer. Para pag namatik sa mga bansang padadalan po, safe. Kaya nakabuka na po yan. Pag ganito po, halu-haluin lang po natin. Takpan lang po natin. Hintayin po natin na isang kulo lang. Habang hinihintay po natin kumulo ang halaan, naamoy ko na po itong talong. Amoy inihaw na po. Ayan, masarap. Medyo pumutok na. Medyo palamigin nyo lang pong bahagya bago po ninyo balatan. Mas maganda po kasi balatan medyo mainit pa
para yung balat madali pong tanggalin. Ayan, kumukulo na po. Okay na po yan. Sa iba po tawag po nito, swam. Yung ganyan pong pagluluto, diba? Iba hindi po ginigisa, pinakulan lang. Iba po nilalagyan ng kamatis, but isa po nga nung English term. Kaya po ilagay na pa kamatis po sa mga tinola. Gusto po ganyan, simple. Pwede na po yan. Set aside na po natin. At pe-prepare ko lang po yung ating tortang talong. Tingnan ko po muna pwede ng balatan. Nabilis naman po lumamig dahil yung temperature po dito sa bahay medyo chill. Pag magbabalat po kayo ng talong, mostly dito po inumpisan, diba? Tabenta kayo, hindi po. Kailangan po sa puwitan para hindi po sumama yung laman. O, diba? Ganun, napaso na ako. Yan, tuloy na po natin ang pagpaso sa kamay ko. Hindi, okay na po yan. Kailangan po talaga sa ilalim nag-umpisa. Buong buo, di ba? Ganun po ang pagbabalat. Etong talong ilalagay ko na po sa ating klarong baking dish. Clear baking dish. Huwag niyo po itatapon yung tangkay kasi pampautot po yan. Pampalantod po yan mamaya sa ating presentation. Turugin po natin ang mayas. Napakabango po talaga ng inihaw na talong. Gusto ko po talaga sa tortang talong. Talagang iniihaw. Kasi iba nilaga, hindi ko po feel. Minsan pagkakain ako sa karinderya, tortang talong, excited ka. Maamoy mo yung inihaw, di ba? Kasi gano'n ang gusto mo. Mas makakain mo, nilaga pa yung talong, di ba? For me, it's unpleasant. Unsatisfied. O, di ba? Pag tortang talong, lalo na karinderya, gawin niyo pong inihaw po talaga yung talong para babalik-balikan po kayo ng inyong mga customers. Tapos po natin ito na maayos. Bayan ko gumamit ka nga ng tinidor na pang durog. Para ako nahirapan sa iyo. O ikaw na. Lagay na po natin ang ating ginisang giniling. Diba? Napaka-special po talaga. Last time, if I'm not mistaken, gumawa din po dito na ganito. So, susunod lang po kayo sa recipe. At tandaan po ninyo, lahat po ng pagbabaka sakali po ninyo sa pagluluto ay titigman po ninyo para yung resulta hindi naman baka sakali lang. Diba? Yung makakain, yung pwedeng tunawin sa bibig. Alam lang po natin mabuti para lumasa po yung smoky flavor o yung inihaw na talong. Pag hinahalo nyo na po sa giniling yung talong, kapag durong-durong yan, hindi nyo na po masyadong mapapansin. Kailangan po halong-halo para bawat kagat, o diba, lasang-lasa po lahat. Yan, katulad po kanina, yung giniling, pinalamig po natin ng mabuti. Ito rin po kasabay nito yung talong. Palamigin po natin. Maglagay po tayo ng hukay sa gitna para yung airflow, di ba? Humihinga ng bahagya at mas mabilis lumamig. Ayan, napalamig na po natin. Haluin po natin uli para mag-mix ng maayos. Diba, hindi na po visible o hindi na po masyadong nakikita yung talong kasi halong-halo na po sa karne. Yan po yung masarap. At maglagay po tayo ng maliliit na parang balon-balon na maliliit kasi maglalagay na po tayo ng itlog. Gagamit po ako ng 8 itlog sa 1 kilong karne. Pwede nyo pong gawing 10 para kung gusto nyo buong buo yung pagkakatorta pag nilagay nyo po sa oven. Ang oven po dapat 100 degrees Celsius. At ito, ilalagay po natin sa oven mga 35 to 45 minutes po. Siyempre ang oven naman po hindi pare-pareho. Meron pong convection oven, merong ordinary oven na mainit lang. Yung convection po, meron po yung airflow. Mas maganda po yun. Mas social. So yung oven ko, siyempre, hello, guess what? Convection, yeah. Haluin po natin mabuti. Durugin po muna natin yung itlog sa ibabaw para pag hinahalo natin, kapit na kapit.
Ayan, halong-halo na po. Yan po yung maganda. Takpo natin. Walang masasayang. Dahil yung 3-4 na hibla ng patatas, isang subo ng kanin, hindi ba? I-pa-flat lang po natin ng bahagya. Huwag nyo lang pong didiinan. Na parang nagbubuhos kayo ng sahig sa bahay ng simento. Hindi po gano'n. Ganyan lang. Ganyan. Ganyan lang yan. Ganyan. Yan, okay na po yan. Ulit po, sinasabi ko, 100 degrees Celsius sa oven, 35 to 45 minutes, at iset nyo lang po sa baking set. Iset nyo po sa baking yung oven, wag po sa grill. Baking. Bottom and up, yun po yung set po ninyo. Ayan po, iset nyo po dito sa baking, up and bottom. O, diba? Yan na po natin sa oven ang ating lulutong tortang talong. Ayan po mga kabayan, after 40 minutes, luto na po. Di ba? Napakaganda po ng resulta. Lagyan na po natin yung tangkay hanggang mainit. Di ba? Nagpasagwa yung tangkay. Kaya na po tayo. Mabuhay yan! Maraming salamat ang po sa nagsama-sama na po tayo na safe po lahat. Medyo inaaw po boses ko. Neighbor ko po. Nandito po sa terrace. Medyo malamig pa yung nasa nakabunin ako. Narinig ko po naghihilig. Ganyan po sila pag hindi po masyadong malamig. Nagre-relax. Parang po sila sa terrace. Hindi ko po kaya ng ganun. Bago tayo sa pasalamatan po man natin ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa biyahe niyo po sa bibigay na bigay. Naway pa sa puligtas. Bira po sana pagmamahal, pagpapakumbaba. Ligtas po lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat sa kanan ni Jesus. Amin. Sana po natin. Namin ko po pineapple juice. Usad muna natin. Tignan po muna ako ng sabaw. Parang maganda ang laban natin. Sinadang bagya dito ito, kasawan. At ito, nalagyan ng mga shell. Ito yung gusto ko medyo nasa gilid. Medyo tostado, sarap. Di ba? Espesyal na may espesyal. Buong buo. Ay, tortang talong. Napakabang talaga. Ngayon po muna ito tortang talong. Pag po tayo kumain ng tinolang halaan. Pasarap po ng mga shellfish, yung tinitinola po ganyan. Sarap. Nag-enjoy po ko sa ganito. Para po sa akin, tortang talong basta may sabaw po. Pag kumain po ng tortang talong, gusto po tinola o kaya nilaga ang partner.
Hindi matid sa relo to. Sarap. Michelle po, ipunin ko po ito. Meron po kasing project art. Malalaman niyo isang araw. Medyo malaki po yung project art ko na yun eh. It has something to do with recycling. Or basta. Oh. Lasa mo yung ano? Isang lasa ko po inihaw na talong. Sarap. Alam po dito, malinis na shell. Yung wala natitirang laman dito, nakadikit. Alam po ninyo, yung paggawa po ng art, talagang ma-artist depende po talaga sa inspiration at motivated. Kaya pag gumagawa po ng art, kailangan may inspiration po ako. Saka may motivation po ako. Para yung kalalabasan maayos po. Isang kilo po yung ano, halaan. Meron pa po doon. Minsan pa siyempre nagka-throwback po sa mga videos. Kasi sarap mong balikan, di ba? Sana mapaaga uwi mo sa Pilipinas this year. Excited na po ako. Sana maabutan ko mahal na araw. Kala mo, hindi po eh. Pero yung mga Santa Claus na baka maabutan ko. Saka election back, sana maabutan ko. Tayo. Sarap. Gusto ko po itong pangkuha na to. Silicone. Pag nagsisale po ng mga ganito, sa mga shop, bumibili po ako.
Isang presyo nito, isang pirasong ganito lang po eh. Ito, 10 euro pag nag-sale. 3, 4 euro na lang. Minsan, 70, 60% off, di ba? Harap. Tanggalin na ako natin itong ano. Pamasirap, mapanis po yun. Hindi, iniyaw naman po yun. Ito naman po yun. Di ba tipid ko po sa kanin ngayon? Nakalimutan po kasi magsahin. Hindi na nakalimutan magsahin. Joke lang. Nasari po yung bagong sinaing malamig. Yung pa ako, kala ko enough na yun. Kala ko okay na. Hindi pala. Bago lang talaga tortang talong. Tapos may ketchup. Panalo. Ang siling maghang, lumasa naman po. Pero yung muna magsili ngayon. Gusto ko yung ano, enjoy yung flavor. Ito masarap itong sili na ito. Yung green. Bangang din pala. Minsan kasi hindi mangang. Parang din siyang pero matamis. Tamis. Parang din siyang siling panigang sabi mga minsan hindi. Sarap yung sili niya, parang guminhawa yung pakiramdam ko. Bangang. Pero yung tamis na andun. Sarap. Malasa. Kasi din sa style ng pagluluto pa natin, gumapit yung mga flavor. Balik ko na dyan, organize ko nga para ito. Segregate ko mamaya. Sarap na sabaw. Pag tag-ulan po yun, kung gusto ko. Sa tag-araw sa Pilipinas, gusto po yung sabaw ng takong. Panahon po kasi sa Tagaraw sa amin, ako. Mayo, saan mo kayo ng mayo? Para lahat ng masasarap na seafood, makain ko. Saka maabot ako yung mangga. Kailan po, higop muna tayo sa bag. Kuha pa ako ng torta. Sarap eh. Ito yung half dito.
Okay, papel ko. Sorry. Excuse me po. Ano nalagay yan? Hindi. Masayang ketchup. Ako sa Pilipinas po. Nakakita po sa Facebook, hindi ko lang po kung totoo. Nagmamahal na po ba yung presyo ng kamatis? 2 piraso lang daw po, 60 pesos. Ayun po naman isa sa pinakaunang ginagamit natin sa Pilipinas. Kamatis palang ulam na po, di ba? Lagyan nyo lang ng patis. Saka sili. Walang ko po kamatis sa kanin. Init pa. Pag magtitinola po kayo sa may mga masakit, huwag nyo na pong igisa. Para mas maganda po yung paghigo po. Napakasarap. Nakaka-warm up ng katawan. Kahit na po medyo malamig, nag-stand up po talaga sa loob ng bahay. Pero pag binaksak yung bintana, hindi ako nagkasano. Kailangan din po kasi palitan ng hangin dito sa loob. Nahambi ko pa rin yung inihaw na talong sarap. Pineapple juice. Napakasarap. Paano po bago tayo tapos pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya niyo po sa amin sa lahat. Sa lahat po. Naway, ang bawat isa po, pangalagaan po yung lahat ng delikadad po nang gagawin lahat ng aming pangangailangan at mas maging mabuti po sa kapwa. Kaya na po bahala po sa amin, sinusukan na po namin sa inyo lahat sa akin ng Jesus, amin. Ano po, maraming salamat na po sa inyo oras na nasa pinilangalang may basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi may araw. Labanan.